Isinagawa na ang kauna-unahang organizational meeting ng Committee on Constitutional Amendments kung saan pinag-usapan ng ilang mambabatas ang ilang resolusyon at panukalang batas na nakatuon sa saligang batas. Nagbabalik si Kate Renya. Kate. Princess, sa pagpupulong ng Committee on Constitutional Amendments, pangunahing tinalakay dito ang pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa para wakasan ang mga problemang kinakaharap ng pamahalaan ngayon. Isa na nga rito ang inihaing privilege Ronaldo Puno, kung saan layo nitong itama ang ilang probisyon sa 1987 Constitution. Sa ilalim ng Constitutional Convention, mabibigyang pansin nito ang mga issue pagdating sa mga delay sa impeachment proceedings, maging ang issue sa kawalan ng fixed term para sa mga barangay officials, kaya't nagre-resulta ng paulit-ulit na pagpostpone ng barangay elections. Ayon kay Representative Puno, nararapat na magkasundo at magkaisa ang komite kung gagawin itong Constitutional Convention o Constituent Assembly bago tumungtong sa mga susunod na deliberasyon ng Kamara. Bukas naman si Representative Antonio Albano at Representative Marivic Copilar para maging co-author ng panukala. Ilan din sa mga tinalakay na resolusyon ay ang inihain ni Representative Alfredo Pido Garbin Jr. na layon amyendahan ang key provision ng 1987 Constitution para mapalakas pa ang soberanya ng bansa pagdating sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinuportahan din ng ilang mambabatas na dumalo sa pagdinig ng komite ang resolution of both House number 0002 ng mga membro ng House Young Guns. Sa ilalim ng resolusyon, inirerekomenda ang pagbaba ng age requirement sa 35 years old para sa mga opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, habang 30 years old naman para sa mga senador. Sa pamamagitan nito, mapalalakas ang representasyon ng kabataan pagdating sa public service at pagiging leader ng bansa. Princess, kabilang din sa napag-usapan ng komite ang pag-imbita sa mga resource person na kanilang kakailanganin sa susunod na pagdinig hinggil sa pag-amyenda sa 1987 Constitution na nakatakdang isagawa sa December 3. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.